Ako po si Rhea J. Bustamante mula sa BEd 1D na bibilang sa ikatlong pangkat. Ngayon ay aming ibabahagi ang tungkol sa kultura at lipunan ng ilang pangkat at lugar sa Pilipinas. Sa bahaging ito ay matutunghayan ang tungkol sa iba't ibang tribo sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao. At karamihan sa impormasyon ay tungkol sa wika, kultura at lipunan. Ang mga Ilocano. Ayon kay Teresita L. Abria, ang mga Ilocano raw ay kuripot at yumayakap sa pagtitipid. Ang bawat sentimong kinikita ng mga Ilocano ay may tamang paggagastusan. Masinop ang bawat segundo, minuto, oras at araw na paggawa sa mga makabaluhang bagay na pagkakakitaan. Ang budget sa isang taong konsumo ay para sa pagkain at sa iba pang pangangailangan. Karaniwang nagtatabi ng pera upang may magamit sa hindi inasahang paggagastusan. Sa mga pagkakataong tinatayang kakapusin, hanggat maaga ay gagawa ng paraan upang maibsan o matugunan ang pangangailangan. Ito ang mga Ilocano. Sadyang masisipag ang mga Ilocano. Ating makikita ang karamihan sa kanila sa Ilocos. Sa mga nagnanais marating ang lugar na ito, napakasariwa at simoy ng hangin, nuntian ng mga dahon ng sari-saring halaman, naglalakihan ang mga punong kahoy at may malawak na kapatagan. Matatagpuan sa iba't ibang lugar ang mga natural na atraksyong dinadayo sa mga lokal at dayuhang bisita hanggang sa kasalukuyan. Pinakatanyag sa Ilocos Sur ang vegan Spanish town. Ang impluensya ng mga Kastila ay mababakas sa mga nagtatayuang gusaling batong itinayo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang Vigan ang kapital ng Ilocos Sur. Mararating ito sa pamamagitan ng bus. Sa kalakihang Maynila ay maaaring sa iba't ibang terminal ng bus sumakay. Ang pinakamalapit sa airport ay ang Pasay City. 10 oras ang biyahe mula Pasay hanggang Vigan. Kilala ang mga pagkain ng mga Ilocano tulad ng dinending at pinakbet. Kilala rin sila sa sinuman, sinubong at bibingka. Naniniwala ang mga Ilocano sa bari-bari, isang hindi nakikitang nilalang. Naniniwala rin sila sa multo, duwende, kapre, engkanto at iba pang espiritu. Upang hindi magkasakit, kapag napadaan sa mga punso ay dapat magpaalam sa pamamagitan ng pagsambit ng tabi-apo. Kung may patay naman, karaniwang pinaglalamayan ng ilang araw. Nakadepende ang tagal ng lamay sa mga dahilan ng namatayan. Sa paglibing ng bangkay, ang uluhan ng kabaong ang dapat mauna sa paglabas ng bahay. Ay tinataas ang kabaong upang ang mga miyembro ng pamilya ay makadadaan sa ilalim. Ang mga dadaan sa ilalim ng kabaong ay batay sa edad. Ang pinakamatanda sa pamilya ang mauuna at susundan na iba pang miyembro. So, magandang araw. Ako nga pala si Dr. Bumbun. Nanggaling sa seksyon BEd 1D. Ngayon, aking ibabahagi sa inyo ang 1.2. Ito ay tungkol sa paniniwala ng mga kalahan. Ang mga kalahan ay matatagpuan sa mataas na lugar ng Akasya, Kahil at Kayafa, Nueva Vizcaya, Mountain People or Igorot. So, ang unang ating tatalakay ngayon ay ang pagpapayag ng kalikasan, pangalawa, panggagamot, pangatlo, paggawa. Then, ang ikatlo is pag-aasawa. Then, ang huli is ay ang wika. Una tayong dalako sa pagpapahayag ng kalikasan. Iba't ibang anyo ng ulap upang mapahayag ng kagandahan o kasamaan ng panahon. Kung ito ba ay manipis at maputi, ang ulap nagpapahayag ito ng magandang panahon. Kung makapal at nanginginig ang panahon ay masama, ang takbo ng ulap ay nagpapahiwatig din ng kagandahan at kasamaan ng panahon. So, hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo sa ganitong mga kasabihan na kapag ang ulap ay maganda or maputi, ito ay nangangahulugang kapayapaan o kagandahan ng panahon. At kung ito naman ay nangingitim, ito ay nangangahulugang maaaring umulan o masamang panahon. So, ang langit, araw at buwan ay nagpapahayag din ng kagandahan at kasamaan ng panahon. Kung nagtatago ang buwan, may maaalilas na langit at may maulap na langit. Kung ang araw ay mapulang-mapula, araw ito ng pagpapawatig na di ka kainamang mapangyari na darating katulad ng lindol. So, isa ito sa mga ating mga paniniwala kapag kasi nung unang panahon, wala pang
kumbaga wala pang teknolohiya na maaaring makaalam na maaaring mangyari. Kaya naman, ang mga tao noong unang panahon ay binabase nila ang mga maaaring mangyari sa kasalukuyan gamit ang panahon. Ang mga hayop din ay may tungkol sa kalagayan ng panahon. Ayon sa kanila, ang mga hayop ay di makapakali, lalo sa gabi, maaaring may bagyo o hindi, o lindol na parating. Ang mga kilos ng mga hayop minamatigan dahil ito ang babala kung may masamang mangyayari. So tulad na lang sa kanilang paniniwala, halimbawa ang aso, tahol ng tahol sa gabi. So sa kanilang paniniwala, ito ay may kahulugan o may masamang mangyayari. Dumako naman tayo sa paggawa. Lalaki at babae. Ang mga lalaki ay nagpapahinga sa bahay pagkatapos ng makapagbakod, makapagbungkal at makapag-araro. Then, ang mga babae naman magtatanim, mag-aalaga ng pananim at mag-aani. Kailangan gampanan ang kanyang tungkulin kahit may sakit sila. Isa ito sa mga paniniwala ng mga kalahan o mga igorot. Ito ang paniniwala na kapag ang mga lalaki nagpapahinga sa bahay pagkatapos ng pagtatrabaho, kasi ang mga lalaki talagang tumataguyod sa pamilya. At ang mga babae naman ay may mga gampanin na dapat gampanan sa loob ng bahay o kahit sa labas, katulad ng pagtatanim. At ang mga babae ay may malaking gampanin sa pamilya kahit sila ay masakit, kailangan din nilang pumilos o pangalagaan at matugunan ang kanilang tungkulin bilang isang babae o bilang isang ina. Panggagamot, dinajing, nadanggal na tabo na may maliit na buto ng anumiya sa kabilang butas. Ang unang gagawin ay nagdarasal ang matandang manggagamot. Pwede din ng bata kung mayroon itong dinajing. Noong unang panahon, ang matatanda talaga ang gumagawa ng panggagamot sa kadahilan ng wala pang masyadong doktor na maaaring manggamot, at sa hirap ng buhay wala silang perang may panggagamot sa pamilyang may sakit o kaanak na may sakit. So ito ang isa sa mga paniniwala o tradisyon na ang panggagamot ng mga tanda ay isang epektibong gawain noong unang panahon. Kahit ngayon meron pa rin ganyan, pero kaunti na lang. Tulad ito sa amin, may nanghihilot. Ganun din, parang meron silang binubulong nung nagdarasal sila. Yun. Naniniwala silang na may nais na espiritu ng mga namatay nilang kamag-anak, kaya pinagkasakit ang isa sa kanila. Pagkatapos, isa-isang bibigkasin ng mga pangalan na pinanghihinalaan. Hinadangkal ang dinajin yung tambo. Kapag sa pagdangkal ay tapat lamang sa dangkal ng tambo, ang kasagutan ay oo. Kapag lumabas o kulang, ang kasagutan ay hindi. So sa pamamagitan ng tambo, malalaman ito kung sino ang kasagutan. Pag-aasawa, tradisyonal na kimbal na kasalan. Kapag pumayag ang babae, magpapati sila ng baboy. Matandang babae o batang lalaki na nagkakasal, magkakaroon ng bukol o set o pigsa ang mag-asawa kapag nagsama sila na hindi pa kasal. Wika, kalahan ang kanilang wika. May mga dialekto ito na tinok o kala nguya. So ang kanilang wika ay, ang tao sa kanilang wika ay kalahan na may dialektong tinok o kala nguya. Sa signaturan natin ngayon ay malalaman natin ang mga kaugalian sa pag-aasawa sa ibaan matatas. Marami sa atin ang pangarap na ikasal. Ngunit sa pagkakataon ito, malalaman natin ang mga dalaga sa Batangas ay pangarap talaga ng may kasal. Marahil dulot ng kakaibang tradisyon. Sa kasalukuyan ay susunod ng mamayan at ng mga taga-baryo. Ayun, na tradisyon talaga nila na may kasal. Sa lalaki, ito ay bagnut dahil malaking halaga ng salating kasangkot sa pagdiriwang.
So, syempre, bilang lalaki, talaga sila yung maglalabas ng salapi para sa kanilang kasal. At talagang makakapagbigay sila ng malaking halaga para sa kasal na mangyayari dahil yun ang pinakapangarap ng mga babae sa ibaan ni Batangas. Ang naisanan ay ang tawag sa kasalang nagmamanhid ang mga magulang sa kalalakihan sa mga magulang ng kababaihan. Dito sa atin sa Cagayan de Oro City ay ang pamamanhigan ay nagsisilbing parang-paraan nila para magtanong at maipag-alam sa magulang ng babae na gusto nilang kasal sila ng kanilang anak na babae. Ay yun sa ibaan Batangas, ang tawag nila dun ay maisanan. At ang pamamaisan, lahat ng kamag-anak at kapatid ng mga lalaki ang inaasang tutulong sa paglinis, pagluto, pag-iigib at mga iba't ibang gawain sa bahay na binabayusan. Hindi maaaring tumulong ang mga partido ng kadalagahan sapagkat sila ay nanonood. Sa tradisyon nila, yun ang tawag nila sa mga ginagawa nila sa kanilang pagmamanhikan na hindi pwedeng tumulong ang mga party ng babae sa mga gawaing bahay. Dahil sila yung nanunuyo, kaya sila ang gumagawa ng paraan at sila ang kumikilos sa mga kailangan gawin sa bahay. Ang susunod ay baisanan. Ito ang okasyong pambaryo. Yun ang tawag nila doon. Sunod ay pamamaisan. Pagpapanhig sa hagdan na may baitang, hindi natatapos sa isang araw. So, kulang pa ang isang araw sa gagawin nilang pamamaisan. Yun ang kanilang tradisyon sa ibaan Batangas. Ang susunod ay patubigan. Unang hakbang. Kamag-anak ng lalaki ay pupunta sa bahay ng mga pinsan ng babae upang punuin ng tubig ang kanilang tapayan. Ang pamilya ng lalaki ay inaasang pupuno sa tapayan ng babae. Lahat ng tumulong sa patubigan ay tutuloy sa bahay ng lalaki upang doon kumain. Yun nga, sa tradisyon nila ay yun ang kanilang ginagawa, ang patubigan. Bulungan. Ito ang ilang araw matapos ang patubigan. At pupunta sa bahay ng babae ang mga magulang ng lalaki na may dalang malaking isda, tambakol. Pag-uusapan nila dito ang petsa ng kasal at pagiging ninong at ninang sa kasal. Yun nga, susunod nilang gagawin ay ang bulungan. Unang gagawin nila ay yun yung patubigan. Naisabi ko kanina sa inyo. At ang susunod na gagawin nila ay ito nga bulungan na ilang araw matapos ang patubigan, bulungan naman. At ito ay pupunta nga sa bahay ng babae ang mga magulang na lalaki para doon na nila pag-usapan kung anong nangyari sa kasal, sino magiging ninong at ninang, kailan, saan. Yun yung nagsisilbing pagsasabi ng mga magulang nila kung ano nangyayari sa magiging kasal ng kanilang mga anak. At pamarakan ay pambili ng gagamitin ng babaeng ikakasal. Kailangan gastusan ng lalaki. Yun nga, katulad na sinabi ko kanina na ang lalaki talaga ang gagastos sa kanilang magiging kasal. Handa sa kasal. Hati ang ikakasal sa pagkain ihahanda. Ang pagluluto ay sisimulan sa ante-disperas. Ang ante-disperas, ang ibig sabihin nito ay kalang araw bago ang kasal. Sa araw ng ante-disperas, ipinapadala ng mga kahin ang mga alaalas sa mga ninong, ninang, ang mga iba pang mga dumadalang ito. Ang
kasangkapang gagamitin ay responsibilidad ng mga kalalakihan. Silbi, magtatayo pa sila ng silbi na siyang magluluba ng kakainan sa pisperas at araw ng kasal. Yun nga, yung marami silang ihahanda sa araw ng kasal. At ngayon alam nyo na ang tawag na dahil kalawang araw bago ng kasal, yun ay ang antipisperas. At saka, tulad nga ng sinabi ko kanina na gagastos sa lang yung mga kalalakihan. Tulad nga nito na sinabi ko na handa sa kasal. Sila ang bibili kung ano mga kasagapang gagamitin sa pagluluto. Dahil responsibilidad niyo ng mga lalaki. Ayon naman yan sa Ibabahan, Batangas. Sabitan, sa kaligitnaan ng tugtog ang kinakasal ay sasabitan ng pera ng kanilang partido. Sa panahon ngayon, marami rin naman gumagawa nito, pero iilan na lamang. At saka, yun talaga yung tradisyon sa kanila na magsasabit talaga ng pera sa kaligitnaan ng kinakasal. Habang kinakasal ito, yung mga pamilya nila ay maglalagay ng pera sa wedding gown ng babae. Paghiling ng mga awitin, pagbibigay ng aliw sa mga nagtitipon. Siyempre, kailangan din ng mga pag-aaliw ng mga dumalo sa kasal at sa pagtipon-tipon nila, kailangan nila ng awitin na maaliw sila sa nangyayaring kasalan sa kanila. Sa umaga ng kasal, ang lahat ay sa bahay ng babae mag-aalmusal. Tuwing kainan, may order ng pag-upo sa mesa. May magagamnat na pagtitinda. Isasagawa ang gabi. Ang huling hakbang ay magbibihis ng damit at pagkasal ang babae. Dito nagtatapos ang pangmarisan. Yun nga, hindi pwedeng kumain ang mga bisita sa bahay ng lalaki sa kanilang pag-aalmusal. Kailangan talaga din sila sa bahay ng babae. Tuwing kainan may order na pag-upo, katulad na lang sa unahan na bangko ay ang magulang ng mga lalaki. Sunod ay ang mga magulang ng babae. O ang susunod ay ang mga ninang at ninong at saka na yung mga bisita. Yung order ng pag-upo nila ay nakadepende rin sa kanila. At ang pinakahuli sa lahat, ang wika na ginagamit ng mga taga-Batanggenyo ay Tagalog. Ilang katangian ng mga kankanay. Ang pinagmulan ng mga kankanay. Ang mga kankanay ay mga pinag-apuhan ng mga semi-literate ng Malay na dumadayo sa Pilipinas sa pamamagitan ng Lengayengo. Ang mga kankanay ay kasama sa magumagawa ng mga nakakiling na sakahan upang mapalawak ang lupain ng Cordillera. Ang mga kankanay na kanlurang mountain province mula sa munisipalidad ng Sagada at Bisaw ay kinikilalang mga sarili bilang parte ng tribong tinatawag na Aplay at Apalay. Dalawang sikat na institusyon ng mga kankanay ng Mountain Province ay ang DAPI, ang dormitory ng kalalakihan at isang civic center, at mga Began, ang dormitory ng mga babae kung saan nagaganap ang ligawan ng mga dalagat binata. Ang mga purong kankanay matatagpuan sa kanluran, hilaga at silangang bahagi ng Benguet. Ngunit dahil na rin sa intermarriages ay umuunit ang mga namamalagi sa lugar na ito. Ang wikang kankanay ay sinasalitang katutubo sa Pilipinas, sa rehiyon ng Hilaga ng Luzon. Ang pagkakanyaw ni Edgar Daniel. Ang pagkakanyaw ay isang pagpasalamat sa pagkaroon ng kayamanan
at kailingan ng isang patay na membro ng pamilya. At ito din ay matagal na karamdaman sa isang membro ng pamilya na hindi kaya maipagaling ng gamot. Haibok o anok. Ang tawag sa nakakaalam kung kailangan na ba magpapalit ang isang pamilya. Ang paghahanda ng isang pamilya para sa pagpapalit ay kinakailangan ng isang baboy, isang kalabaw, at isang baka. Dama o putik na alak buhat sa bigas na tinatawag na tapi. May iba pang kailangan kagaya ng tapis, bahag, panyolito o bandan, at saka kumot. Kapag handa na ang lahat, inaanyahan ang lahat ng kaibigan at kamag-anakan buhat sa iba't ibang puok. Ibabaon ang isang mabaki ang mga itlog o maliit na bato sa ilalim ng hagdan habang nagdadasal ang tinatawag itong haday. Ang mga taong magpapalit ay nagkukulong sa bahay ng buong araw na iyon. Kinahaponan, ang araw na iyon ay nagsisindatingan ang inaanyahang panauhin. Pasisimulan na ang pagsasayaw ng katutubong sayaw, sinisimulan na rin ang sagutang katutubong awitin na tinatawag na bakliyo. Kinaumagahan, naghahabulan ang mga matatapang na lalaki at inahabol nila ang baboy. Kapag nahuli nila ang baboy na iyon, tataliin ito at ilalagay sa harap ng hagdan o harap ng bahay ng mabaki. Magsisimula ng magdasal ang mga mabaki. Sa pagdadasal dito ay binabanggit ang lahat ng mga pangalan ng namatay na kamag-anakan. Tawag namang makaalong na bahagi ng pagsasayaw ang pagpadit. Ginagamit ng mag-asawang nagpapadit ang kumot. Ang isang kumot ay nasa balikat ng lalaki at sa isa naman ay nakabalot sa babae. At nagsasayaw sila sa salyo ng gong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Julie S. Cardona na nanggagaling sa seksyon ng BEd 1D. At ang tatalakayin ko ngayon ay ang mga ita sa bundok ng Zambales ni Ligaya Tirabén. At ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang mga ita at kung ano ang kabuhayan at ang kaugalian ng mga ita. Ang ita ay isang katutubong tao na nakatira sa nakakalat, nakahiwalay na mabundok na bahagi ng Luzon, Pilipinas. Ang mga ita ay itinuturing na kauna-unahang mga pangkat na mga tao na naninirahan sa baryo ng Nakulkol at Nagwisgis sa Zambales. Sila ay tinaboy ng sibilisasyon at kawalan ng kaalaman sa mga kabundukan. Sila ay maitim o may kayumanging kulay at pango, kulot ang buhok na manipis at tumatangkad ng 5 talampakan. Nakatira sa kubo, halos ang kanilang bundok ay kalbo na dahil sa mga kamay ng mga nagkakaingin at namumutol ng kahoy. Ang kanilang palikuran ay ang malawak na lupain mismo sa likod-likod ng mga puno. Ang babara ng maruruming pinggan ay ang sapa. Kasalamuhan ng tao ang aso sa lahat ng bagay. Ilog ang kanilang paliguan. Wala silang kuryente at walang mga modernong gamit tulad ng refrigerator, aircon at iba pa. Ang kasalukuyang material na bagay na nakikita sa kanilang lugar ay aparador, mesang kainan at bangkitong upuan. Sila ay mapagbigay, tahimik na tao, mapagkakatiwalaan ng bawat isa, matapat, may dignidad sa sarili nilang pamamaraan. Sila ay mapananampalataya sa Diyos, marunong makisama at may magandang asal, marunong tumanggap ng mga bisita, at higit sa lahat ay palakaibigan. 3 kilometro ang distansyang nilalakad patungo ni Gisgis sapagkat walang sasakyang pumupunta roon.
Linguistics 225 ang asignaturang nagpasagawa ng field trip sa mga baryo na kulkol sa Zambales na ang pangunahing layunin ay ang pag-aralan ang ponolohiya, morpolohiya at sintaktika ng wika ng mga Ita. 5 oras ang biyahe mula syudad ng Caloocan patungong Butulan. 3 oras naman ang biyahe ng weapon carrier mula Butulan hanggang Nakulkol. Weapon carrier ang sasakyang ginagamit pambiyahe papuntang Nakulkol at nag-iisang sasakyan na pampasahero. Para itong pinutukan ng bomba dahil ang pinakabubong at pinakadingding ay sinaplutan lamang ng telang lana kaya't wala ring proteksyon laban sa ulan. 8 kilometro ang distansyang nilalakad patungong Nagisgis sapagkat walang sasakyan pumupunta roon. Nakulkul at Nagisgis ang 2 baryo ng mga Ita na nasa kalagitnaan na ng mga bulubundukin ng Zambales. Ang sabi ng kanilang professor, 5 ilog lamang ang kanilang tatawirin, ngunit huli na ng matuklas ang mga 50 na pala kung ibibilang nila ang mga Batis, Sapa, Kanal at Saloysoy. Ang mga Ita ay walang ulam-ulam kung kumakain. Kanin lamang ang kanilang kinakain at kung minsan ay nilagang kamote lang. Hanggang grade 4 lang ang nagtuturo sa paaralan ng mga Ita. Salat man sa mga material na bagay ang mga Ita, saganang-sagana naman ang kanilang kagandahang loob.